Yan. So, ito ang una natin problem. Ayaw bumukas ng driver side. Kahit iangat mo na to, wala. Mukhang bumitaw, pati sa loob. Yan. Angat na yan. So, wawasakin na natin ngayon yung sidings. Since reupholstered na rin naman yan, hindi na rin naman yan yung original nya. Ito yung lawanit orig. Kasi nandito pa yung chrome. Pero madali na yan pag in-upholster. No choice tayo mga kaibigan. Wawasakin na talaga yan para lang mabuksan natin yung pinto. Nalagay ko na ipit ng windows. Sa loob tayo. Magulo to. Allergy na naman ang aabutin. Tara, ikot tayo. Ayan, so ito ang unang pagsubok. Buksan yung hindi mabuksan na pintuan. So, medyo sanay na tayo dyan kasi hindi lang tayo 10 years nagpaikot-ikot dyan sa mga old school na kotse na yan. Sanay tayo sa mga bulok. So, kadalasan dyan, nag-i-stack yung ayan, bumibitaw, di ba? Bumibitaw, di kaya nag-i-stack yung mga rods. Feeling niya medyo nakakalabit pa siya ng konti, kaya kahit laruin mo yung lock, hindi siya nagfu-full na release. Ganyan lang, kalahati lang. Kailangan yan, i-release mo ng todo yung mga handle. Minsan kasi naipit na nakaganyan, so hindi mo talaga yung magagalaw. So ito ang unang pagsubok. Pwede mo rin yung paliguan ng WD-40. Yun ang madalas nangyayari dyan. Para malusin up yung mga kalawang. Pero yun nga, dahil kabisado na natin yung mga ganitong luma, basic ang mechanism yan. Wala namang electricals yan. Yung mga rods lang yan, tutuon-tuunan mo lang yan. Yung mga spring, gagalaw-galawin mo para lang malusin up yung pagkakalak. Basta make sure mo lang nakabitaw yung handle. Hindi pwede nakaangat ng konti. Sa labas, ganun din. Ito yung sa labas niyan, yun. Yan, kung mapapansin nyo, maliit yung laro niya, di ba? So, nakastack yan. Hindi yan makagalaw ng maayos. Yan, teka. Paano ba? Yan. So, kailangan yan. May angat natin ng konti itong bilog. Para sigurado tayo naka-release yung handle sa pagkakapisik. Ayan, umangat siya ng konting-konti. Ibig sabihin, nag-stuck siya. Nag-stuck siya. Tignan natin ngayon kung mas lalaki na yung angat nito. Ayun, mas malaki na siya kaysa doon sa kanina. Kanina, ganyan lang yung angat eh. Hindi sumasagad. Ngayon, sumasagad na. Moment of truth. Buksan natin. Yun! Okay na, okay na. Ay, salamat po. Sige nga, testing na sa labas. Aray ko. Yun lang yun. Pag nangyari rin sa inyo, sa mga old schooler, o kaya yung mga napakatambak ang kotse, yun ang gagawin ninyo. Sprayan nyo lang na sprayan, tapos galaw-galawin nyo lang yung mga bisagra, yung mga mekanismo. Yan, kagaya nyan. Minsan, nag-i-stack na nakaganyan yun. Yan. Yung madalas na sakit na old school. Pag na-stack yan ng medyo nakapisa ng ganyan at naggalaw mo to, nagsabayan sila, wala na yun. Kailangan mo na yung galawin ulit sa loob o kaya tutuunan mo ng ganyan, ganun-ganunin mo. Sa case nito, kahit kanina nirelease ko na ng ganyan, ayaw pa rin. Yung pala, yung stock up ay nasa loob. Testing natin. Yun. Diba? So, kailangan talaga niya ng langis kasi hindi siya sumasagad ng balik. So, malamang yun yung nangyari. Ayan, dapat ganyan eh. Kasi pag nailak mo na naman yun sa loob at hindi na naman sumagad yung balik nito, talaga. Sa kabilang pinto ka na ulit dadaan. Alam na mga nag-old school yan. So, eto. Susi ni Sprinter. Testingin natin sa kanya.
kung gagana yung lock niya. Ay hindi, nakahugot pala tayo doon sa ganun, no? Nakahugot. Anyway, good news. Nabubuksan na yung driver side, mas madali na magkalikot. Ito naman ay papalitan na rin naman ito. Wala na to. So about sa restoration or donor car, medyo nabubuo na yung aking decision.